Blessed morning. Blessed morning po. Welcome po dito sa Heaven's Bread. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga. Si Sister Jasmine Zuniga. Ngayong araw po ng Huwebes, February 5, 2026. Sige po, bago po tayo magpatugtog ng papuring awitin, ay magpatugtog po muna tayo ng mga... Ayan, bago po tayo mag-umpisa ay magpatugtog po muna tayo ng papuring awitin para po sa ating Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa tatay mo masusangkit ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kapuluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo'y kahirapan, Blessed morning po sa lahat. ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sino po dito ang nakakaranas ng salita ng ating Panginoon? Sulat nyo nga po Amen sa ating mga comment section. Pagkalito at Kahintuluhan, sagot mo ay kapayapaan. sa mundo ay kahirapan, Yaman ko ay sa'yo natagpuan. salita mo, panghahawakan ko. Salita mo lamang, Panginoon, aming pamahawakan. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Amen. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo lamang, Panginoon. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo lamang, Panginoon, aming panghahawakan. Salita mo, tapat at
totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa napakagandang awitin. Salita mo, panghahawakan ko, Panginoon. Sige po, darako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero kaunting paalala lamang po ay maaari po nating i-comment ang ating pong mga prayer request at mamaya po ay sabay-sabay po natin yang ipanalangin. No? I-comment lamang po natin kung tayo po ay may mga prayer request. Wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. No? Amen po ba? Sige po, manalangin po muna tayo. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pag-ibig mo, Panginoon, na laging sariwa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa buhay at lakas na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang banal na Espiritu ang kumilos, ang maranasan namin ngayong umaga, Panginoon. Sa mga nakikinig online, Lord, i-bless niyo po sila, Panginoon, ng lubusan. Ano man po ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ay ipagkaloob niyo na po, O Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng makakarinig at makakanood ng video na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa umagang ito, kayo po ang mabigyan ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ang iyong makapangyarihang salita, Panginoon, ang aming pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Kaya kausapin mo kami, Panginoon. Ipahayag niyo po ang inyong mensahe sa bawat isa. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran at kayo po ang mabigyan ng papuri at pasasalamat at kayo po ang aming maitaas ngayong umaga. Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayo na po ay darako sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbubulay-bulay po ng ating ng salita po ng ating Panginoon. Ayan, sabi ko nga po sa kanta kanina, salita mo ang panghahawakan ko. Salita mo ay nararanasan ko. No, praise God. Okay, so ngayong umaga po, pag-aaralan po natin, meron po akong isang tanong. Sa English po, why do we need the Word of God? No? Why we need the Word of God? So sa Tagalog po, bakit natin kailangan ng salita ng Diyos? So kapag papababawin po, bakit kailangan nating palaging nakikinig at nanonood ng Heaven's Bread? Amen? So sa umagang ito, tayo po ay nakikinig, nanonood at pinagbubulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos. So ang tanong po, bakit ba natin kailangan ang salita ng ating Panginoon? Amen? So dito po sinasabi kailangan natin ang salita ng Diyos dahil kung wala ito, nawawala ng direksyon, kahulugan at kapangyarihan ang buhay. Amen? Kapag wala po ang salita ng Diyos, nawawalan po tayo ng direksyon. Hindi na po natin alam kung saan tayo pupunta. Amen? Para na lang po tayong hangin na nasa alapaap, walang direksyon.
Pero kung meron po tayong salita ng Diyos, mayroon pong direksyon, mayroong kahulugan, at mayroong kapangyarihan ang ating mga buhay. Amen. Kaya napaka-importante po na kailangan natin ang salita ng Diyos. Napaka-importante na araw-araw ay nakakarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, number 1, dahilan. No? Ito po yung pangunahing dahilan, simple pero malalim. Ang pinakaunang dahilan, bakit ba natin kailangan ng salita ng Diyos? Sabi po sa John chapter 17 verse 17, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita po ng ating Panginoon, ito po ay totoo, ito po ay buhay. At nandito po lahat ng katotohanan, dito po ipinahahayag kung sino ang ating Panginoon. Diba? Dito po sa Biblia, makikilala po natin ng lubusan kung sino ang ating Panginoong Diyos, Ama, Panginoong Jesus, at ang banal na Espiritu. Diba po? Okay, so isipin po natin, kapag wala po ang Biblia, kapag wala po ang salita ng ating Diyos, ang mga tao po ay aasa sa hula. Amen po ba? Kapag wala po tayong salita ng Diyos sa ating mga buhay, mas maniniwala tayo sa pungsoy. Diba po? Sa hula, sa pamahiin, sa mga kasabihan. Yan po yung mas paniniwalaan natin kapag wala po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? No? Lalong-lalo na po sa loob ng tahanan. Minsan po bilang magulang, dapat po salita po ng Diyos ang ating pinaniniwalaan, pinanghahawakan. Hindi po ang mga pamahiin, hindi ang mga pungsoy, ang mga kasabihan. Amen? Dahil ang salita po ng ating Panginoon, naririto po ang katotohanan. Kaya napaka-importante po na mayroon tayong salita ng ating Panginoon. Pangalawa, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Pangalawa, sabi po sa Salmo or Awit 119 verses 105, ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Amen? Ito po yung libre, no? Libreng Meralco. Amen? Yan po ang salita ng Diyos. Ito po ay ilaw na nagbibigay liwanag sa ating dadaanan. Hindi po tayo kakapa-kapa. Napakalinaw ng ating dadaanan kapag tayo po ay mayroong salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dito, ang salita ay nagbibigay ng direksyon para sa buhay. Diba? Sa buhay po kasi ay nakakalito. Amen? Nakakalito po kasi kung lalo na po kung babase po tayo sa nakikita natin. Amen. Sa mga nakikita nating sitwasyon, sa mga nararanasan natin. Malilito ka talaga. Pero kapag meron tayong salita ng Diyos, ito yung nagiging compass natin, no? Nagiging direksyon natin. Amen po ba? Ito yung nagiging direksyon natin. Mas susundin natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay parang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga daraanan. Pangatlo po, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Ang salita, sabi po dito sa Mateo chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ito po, kasi po pag sinabing sa tinapay, ayan po ay physical. No, physical na pangangailangan po ng ating katawan, ang tinapay at pagkain. Pero dapat po, hindi lamang po ang ating physical na katawan ang pinapakain natin, pati po ang ating spiritual na buhay. Dapat po yan ay nakakarinig din ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito, ang salita ay nagdudulot ng spiritual na buhay at paglago. Kung paano ang katawan ay nangangailangan ng pagkain, ang kaluluwa ay nangangailangan ng kasulatan. Pakainin din po natin ang ating mga kaluluwa, pakainin din po natin ang ating mga espiritu sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon.
Amen po ba? Kailangan po ay hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay. Huwag po nating ubusin ang oras natin para maghanap ng makakain. Kundi maglaan din po tayo ng oras para makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan pong lumago ang ating spiritual na buhay kapag mayroon po tayong salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan po natin ang salita ng Diyos, no? Amen po ba? Pang-apat na dahilan, bakit ba kailangan natin ang salita ng Diyos? Pang-apat, sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ito po, ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. Diba, higit na matalas kaysa sa aninmang espadang mayroong magkabilang talim. Ibig sabihin po, ang salita po ng Diyos, ito po ang magtutuwid at magbibigay pagbabago sa ating mga buhay. Sa salita po ng Diyos, tayo po ay natututo, tayo po ay nababago. Amen po ba? Hindi lamang po ito nagbibigay aliw. Minsan po doon tayo sa mga blessing, minsan doon tayo sa mga, pero may inuutos po ang ating Panginoon. Gusto niya po tayo ay mabago. Amen. Sabi nga po, 'di ba, halimbawa po, kapag sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang kapwa mo, ikaw ay sinungaling. Sinasabi din po ng ating sa Bible na mahalin mo ang iyong kaaway. Igalang mo ang iyong mga magulang. Sinasabi po yan sa Biblia, kailangan po nating matuwid, kailangan po nating mabago. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ito ay nagbabago sa atin. Inilalantad ang kasalanan at humuhubog sa pagkatao. Ayan po ang dahilan kung bakit po natin kailangan ng salita ng Diyos para tayo po ay matuwid at mabago. Panglimang dahilan, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Kahit po si Jesus, no, kung babasahin po natin ang Mateo chapter 4, si Jesus po, ginamit niya ang scripture para labanan ang tukso. Si Jesus po, nung siya po ay tinukso ni Satanas doon po sa ilang, after niya pong mag-fasting ng 40 days, diba, napakahina ng kanyang katawan. Pero, ang salita, ang nasa scripture po ang pinanglaban niya kay Satanas. So, ganun din po tayo. Kaya po natin kailangan ng salita ng Diyos para malabanan natin ang anumang tukso, ang anumang gawa ng kaaway. Ang salita ay nagpapalakas sa atin sa mga pagsubok at tukso. Kapag ang mga damdamin ay nabigo at ang pananampalataya ay humihina, ang salita ay nananatiling matatag. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga tukso, kapag masyado na po ang emosyon natin, no, ay parang mas nananaig na kaysa doon sa ating pananampalataya. Humihina na ang ating pananampalataya. Bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Diba? Balikan po natin yung scripture. Kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos para malabanan natin ang anumang tukso at malampasan ang anumang pagsubok. Pang-anim na dahilan, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Sabi po sa John 20 verse 31, pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.
Napakalinaw po na dapat po natin paniwalaan ang salita ng ating Panginoon dahil inaakay po tayo ng salita tungo sa kaligtasan at pag-asa, pagkilala kay Kristo, at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita. Amen, no? Kapag pinaniwalaan po natin ang salita ng Diyos, ay mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Praise God. At ang conclusion po natin ngayong umaga, kailangan natin ang salita ng Diyos dahil ito ay naghahayag ng katotohanan, nagbibigay ng direksyon at espiritual na buhay, lumalago ang ating espiritual na buhay at nagpapatatag sa pananampalataya at nagkakaroon ng pag-asa. Kaya ang application po natin, araw-araw tayong makinig ng Heaven's Bread. Araw-araw tayong magbasa ng Biblia. Araw-araw po tayong mag-devotion. Dahil kailangan po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Yan ang panghahawakan natin sa araw-araw. No? Praise God. Hallelujah. Sige po. Kung mayroon po kayong mga prayer request, i-comment nyo lamang po sa ating comment section at sabay-sabay po natin yang ipanalangin. At kapatid, kung ikaw ay first time nakarinig ng salita ng Diyos, ito ay nakita mo sa wall, sa Facebook wall mo na i-share ng iyong friends sa Facebook, nakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, kapatid, niyaya kita, iniimbitahan kita na sumabay sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo si Jesus. Kailangan natin siya. Kapatid, sumunod ka lang sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi kayang iligtas ang aking sarili. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y isilang hanggang sa edad ko pong ito. Halika, Panginoon, pumasok ka sa buhay ko, sa puso ko, pagharian mo po ako. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah, kapatid. Kung ikaw po ay nanalangin ng tao sa iyong puso, binabahati kita dahil simula ngayon hindi ka na nag-iisa, kasama mo na ang ating Panginoong Jesus. At magpatuloy ka kung ikaw ay taga Valenzuela, kung ikaw ay taga Sitio Kabatukan, meron ditong Open Heaven Christian Church. Every Sunday, dumalo ka 8:30 ng umaga. Kung ikaw ay nanay, Webes, may gawain tayo mamaya, 3:00 ng hapon. Kung ikaw ay tatay, mamaya kahapon, Miyerkules, ay may gawain pang mga tatay, 7 p.m. onwards po. Kung ikaw ay kabataan, Sunday, ng hapon, 6 p.m. ng gabi. Ayan. At kung ikaw naman ay 4 to 12 years old, meron po tayong mga anak na 4 to 12 years old, ay dalhin po natin sa simbahan, Sunday School, 1 p.m. po yan. Sige po, darako na po tayo sa panalangin, no? Meron po akong mga nababasang prayer request. At kung hindi ko po yan nabasa, ay isasama po natin yan sa ating mga personal prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, manalangin po tayo ng sama-sama. Panginoong Diyos. Hallelujah, aming Diyos Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pribilehiyo na kami po ay makakalapit sa iyong trono ng biyaya. Naririto kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, hindi nag-aalinlangan.
Dahil alam namin, Panginoon, na kapag kami po ay lumalapit, ay lalapitan mo rin kami. Dalangin ko po, O Diyos, ang prayer request po ng mga nasa comment section, Lord. Ang crusade po ng Malis Chapter, Open Heaven Christian Church, Malis Chapter, sa February 15 sa GIP, ang gawain po ng mga kabataan, Panginoon, na marami pang maabot na kabataan, O Diyos, mga kaluluwa na naliligaw, mga kaluluwa na nasasadlak sa kasalanan, ay maabot po ng gawain ito, Panginoon. Maraming buhay ang mababago, O Diyos, ng iyong makapangyarihang salita. Maraming buhay, maraming kaluluwa ang maliligtas at makakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming mga kaluluwa, Panginoon, ang magbabalik loob sa iyo. Maraming mga kaluluwa, Panginoon, ang maglilingkod sa iyo, sasamba sa iyo, sa espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang gawaing sagkip, Panginoon, ng Malis Chapter OHCC, Malis Chapter Bulacan, Panginoon, Lord, ang mga kabataang ito ay gamitin mo, Panginoon, maging ilaw ng Bulacan, Panginoon, maging ilaw at asin, Panginoon, ng mga kabataang ito, mga future leader, Panginoon, future pastor, Panginoon, magmumula sa mga kabataang ito, Panginoon. Kaya, Lord, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Kumilos ka sa gawain, sa gift, Panginoon, ng crusade po ng Malis Chapter, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, lahat po ng kanilang mga pangangailangan na i-provide mo, Panginoon, sapagkat ito ay iyong gawain, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng gawain mo, Panginoon. Kaya ikaw po ang magbibigay, ikaw po ang magpo-provide nito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maging, Panginoon, kung mayroon pa pong mga ibang mga prayer request, lahat po ng mga nakikinig online, Panginoon, anuman po ang kanilang kahilingan, O Diyos, ay dalangin po namin na ito po ipagkaloob mo at naniniwala po kami, Panginoon, na ito nga po ay iyong ipinagkaloob na, Panginoon. Sa mga may karamdaman, O Diyos, abutin mo sila, pinagaling mo na sila, Panginoon, sa iyong sugat at latay, Panginoon. Lahat ng mga may sakit ay magaling na, Panginoon. Lord, ganun din po sa mga pamilya, Panginoon, na nangangailangan po ng financial, Panginoon, ay kayo po ang mag-provide, Panginoon. Ikaw po ang aming pastol at hindi kami dapat nagkukulang, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, ang aming mga anak na nasa eskwelahan. Lord, ingatan niyo po sila, papasok sa school, ingatan niyo po sila, Panginoon. Iiwas niyo po sila sa anumang kapahamakan at disgrasya. Maging ang aming pong mga asawa, Panginoon, ang kanila pong mga asawa, Lord, na pumasok na sa trabaho, ay ingatan at gabayan nyo rin po, Panginoon. Ilayo nyo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa pangalan ni Jesus. Maging, O God, ang aming mga leader, pastor, ang aming pong head pastor, si Pastor George Gonzales at kanyang may bahay, Sir Gloria Gonzales, ay pagpalain niyo po ng lubusan, Panginoon. Palakasin niyo pa po ang kanilang mga katawan, Panginoon. Hallelujah. At maging, O God, ang mga pastor po ng aming mga daughter churches, Lord, sa Mekawayan Chapter, Silangan Chapter, Ugong Chapter, Panginoon, ay pangunahan mo, Panginoon, ang gawain ito, mga pastora, O God, na namumuno rito, Panginoon, ay pagpalain niyo po ng lubusan, O God, ang kanila po mga pamilya, ay pagpalain niyo po, Panginoon. Ingatan niyo po sila, O God, sa kanila pong pagbabiyahe. Every Sunday or kung may mga gawain po sila, Panginoon, sa church nila na pupuntahan po nila, ay ingatan at gabayan niyo po, O God, ang mga pastor po na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ang mga gawain po, women's ministry, men's ministry, youth ministry, children ministry, Panginoon, ay pagpalain mo, O Diyos, ang gawain ito. Gamitin mo ito, Panginoon, para maabot ang mga kaluluwa na nangangailangan sa iyo, Panginoon, na kami po ay ma-equip, ma-train, Panginoon, sa mga gawain ito, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At maraming salamat po sa pagsama sa akin dito po sa Heaven's Bread. Ang Heaven's Bread po ay tuloy-tuloy po ito hanggang Sabado, Monday to Saturday, 5:30 a.m. hanggang 6 a.m.
FM. Ayan. So, wag po natin itong kalimutang i-like at i-share din po sa ating mga wall, sa ating mga friends, lalo na po sa mga kamag-anak po na natin na nasa ibang bansa, ay i-share po natin ang mga video po para makapag-share din po tayo ng Word of God sa kanila. Ayan. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa akin dito po sa Heaven's Bread at magkita-kita po ulit tayo bukas, no? Iba naman po ang makakasama ninyo. Ayan. Praise God. Sige po. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at shalom. Bye. Mama.